Ito na yung ating manok sa Tagulan Katambayan, no? Yan, umulan na po. Araw-araw na po halos umulan ngayon dito sa Jensan. Yan na po yung nararasan ng ating mga alaga ngayon. At dito sa kabila, may mga pakunti-kunti naman po na may sakit o nagkakasipon. Ginagawa naman natin ng paraan para gumaling. At isa dyan ang pagbibigay po ng antibacterial Panamox forte sa ating mga alaga. So yung isa nating manok kinuuhaw maaga pa lang. Importante talaga pag mga ganitong panahon, antibacterial po palagi. Huwag po tipirin. Yan yung isa sa mga sekreto po ng isang malusog na manukan. At kung may makita kayong hindi na talaga gumagaling, gaya po niyan, ipakakatay natin yan. Ano na yan 2 linggo na hindi na gumagaling. Kahit anong gamot, kakatayin na lang po natin. At yung iba naman po, may mga pakunti-kunti na may sakit, ay nilagay lang po natin sa sa quarantine area. May isa tayong namatay ngayon. So huwag magtaka pag mga ganitong time may namamatay talaga. Yung isa wala tayong dyan. Nagawa na po natin lahat. Pero namatay po talaga siya. Siga pa yung ilaw. Iba naman dito naka-separate din po. Sa kabila dito mga native, halos lahat ay matibay sa sakit. Nandun yung iba, may mga naked-neck. Yan nga, isa din dito sa saging na tumba. Sigurado maubos din po nila ito. Mabuti na lang, hindi umulan ngayong aga, pero makulimlim. Baka mamaya, uulan na naman ito. So magpapakain na tayo ngayon. Nasa halos 6 na kilo na po kada araw yung pinapakain natin dito. Lahat-lahat. O ganun po kagasto yung pag-alaga ng manok. Isa dyan sa mga makikita natin, baka may sipon. So yan katambayan. Dumikit yung balahibo. Pag mga ganyan, posibleng may sipon yan. Kukunin natin yan mamaya. Yung mga malalaki naman po, madali lang po talaga pagalingin kumpara sa mga maliliit pa. Ngayon po yan, papainumin po natin yan ng Panamox Caplet. Pag malaki, mabilis na po gumaling. So yan yung kagandahan. Malakas na kasi yung resistensya, lalo na po pag na-vaccine. Kaya importante sa manok talaga bago i-release mag-vaccine. Napuntahan nga natin last time kang Sir Bonnie, doon sa Tampakan, isang farm ng isang government retired employee. Ay lahat po ay binabaksin niya bago i-release. Kahit yung mga sisiw niya doon na nasa month old, wala na, nakalabas na, nasa labas. Nilalagay na po sa growth area at nire-range. At makikita ko talaga yung mga galaw doon na napakalulusog. So ganun dapat importante ang pagbabaksin, lalo na po pag pangit na po yung panahon. Dumadating na po yung tag-ulan. Yun po ay malaga na dapat i-kumplituhin bago i-release para may pangdepensa. Ang kagandahan din naman doon, volume yung kina-produce nila, so kailangan talaga i-vaccine para hindi po masayang yung mga sisiw natin at baka mamatay, malugi pa tayo, makunan yung ating kikitain. So ganoon na po kasimple po sa pag-aalaga ng manok. Ganito na nga kadami yung ating pinapakain katambayan. Marami na po talaga. Tigala tayo ng molasses. May time na napapainom tayo ng molasses organic po kasi para sa mga manok. Tulong din po na pang electrolyte sa kanila pag mga ganitong panahon. So rotation tayo. Ganun lang po. Antibacterial, vitamins,
antibacterial, tubig, mga ganun lang mga style natin dito sa ating manukan. Ayan, papakainin muna natin doon kasi baka lumabas yung iba pagpasok natin. Dami na po. Hapon pagkatapos nilang kumain katambayan, binaliktad natin yung mga pagkainan nila para hindi po maiputan. Ganun dapat. Ano, malinis. Dito sa kabila. Isa natin. Lalakas na po kumain nila. Grabe. Habang lumalaki yung ating mga manok katambayan, lumalaki din po yung konsumo po ng ating manukan. So ganun po yung palaging tatandaan. Bago magparami, siguraduhin may budget tayo, ay may konti pa naman tayong extra po isang makita natin. Kaya hindi natin tinitipid ang mga ganitong klase na manok, ganitong chickens. So sa native kaya natin magtipid, dito hindi pwede, lalo na po pag mga ganito pa po kalaki. Siguraduhin po natin na nasa saktong timbang na po sila bago magtipid. Nasa 1.5 kilos na bawat isa. Yan, pwede na po natin yan tipidin kasi yung mga ganun na timbang, mahina na po lumaki. So wala tayong magiging problema. Vitamins na lang po natin. Kahit tahop, basta kumakain sila, nasanay, walang problema, pakainin nyo po. Panahon ngayon, naglagay tayo ng trapal kahit pa paano. Yung iba kasi nagpapabasa. Mas maganda na yung may trapal, lalo na po sa mga naka-range. Sa tagal ko na po nag-alaga ng manok, ay isa po sa mga natutunan ko yung decision making. May mga time po na kung makita po natin na yung ating mga alagang manok na tumitimbang ng 1 kilo, na sa tingin po natin ay di na po kayang pagalingin o nagawa na po natin ang lahat, 1 week nating pinagaling pero wala pa rin po. Ang ginagawa ko po dyan para hindi po masayang ay kinakatay ko na lang po. Pero bago ko po katayin yan, pinapaabot ko muna ng 1 linggo para mawala yung antibiotic na binigay po natin sa kanila. Pwede pa pong ulamin, at kung may bibili po ng manok ay ibibentahan po natin. Ang diskarte ko naman po dyan ay dress chicken na lang po yung aking magbenta po dyan. Kumbaga ready to cook na lang po. Kaysa hayaan po na mamatay, hindi na gumaling, talagang napakasayang po. Gaya din po ng ating mga kaibigan na natuto na rin po sa pag-alaga ng manok. Pag may sakit, wala nang gamutan po yan. Para mapagkanabangan agad ay pwedeng ibenta at pwede rin pong kainin. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Randy Aban Channel, Page Arman Dawa Paday from General Santos City, Mabuhay, Pinanganak na Palaban from Spring Alabil, Sarangani Province, El Tigre. Sa mga nanood naman po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko nga po na shoutout, isi-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.